Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Sa kakapanalo nga lang po ng batang prospect na si Vergil Ortiz Jr. kontra kay Frederick Lawson sa pamamagitan ng controversial stoppage sa round 1 sa kamay ng veteranong referee na si Tony Weeks, ay nagbigay pahayag na po ito sa dahilan kung bakit niya nagawa ang desisyong ito. Marami nga pong boxing fans ang umalma at nadismaya sa resulta ng laban na ito. Base po kasi sa nangyari sa laban ay nakataas pa ang kamay ni Lawson at nasasalag pa ang mga patama ni Ortiz, kaya para rin sa iba ay hindi pa dapat hininto ang laban. Ayon sa post ni Tony Weeks sa kanyang Facebook account, ay sinabi niya na hindi alam ng publiko ang patungkol sa brain scan examination na isinagawa kay Lawson bago ang laban. Paglalahad ng veteranong referee ay nagpositive daw sa aneurysm si Lawson sa una at pangalawang examination. Sa pangatlong examination naman na isinagawa ng bagong doktor na pinagkonsultahan ay nag-negative na ito. Sa madaling salita mga trops ay ang pinapalabas dito ni Tony Weeks ay iniingatan niya ang kapakanan ng fighter sa ibabaw ng ring at concern siya dito. Kung talagang totoo itong mga trops ay baka may punto talaga itong si Weeks sa desisyong pahintuin na ang laban. Deleted na mga trops ang post na ito ni Weeks, ngunit may mga ilan ang nakapag-screenshot sa nasabing post. Kung matatandaan yung mga trops ay si Weeks din ang nag-referee sa Ismael Barrioso vs Rolando Romero fight na nagresulta rin sa controversial stoppage sa round 9 pabor kay Romero. Dahilan para makuha nito ang bakanteng WBA Super Lightweight belt. Palusot naman dito ni Weeks mga trops ay ang pagkonsidera niya sa edad ni Barrioso na 40 years old. Maraming boxing fans ang nagsasabi na nag-umpisa na si Tony Weeks maging kabado nang mag-referee siya sa laban ni Bado Jack at Marcos Brown noong January 19, 2019. Sa kabila kasi mga trops ng malubhang cut sa noon na natamo ni Bado Jack sa round 7 ay nagpatuloy pa rin ito hanggang dulo kahit kitang-kita naman na talagang nadominan na ni Marcos Brown ang laban. Kitang-kita sa uniforme ni Weeks noon ang dugo na galing sa ulo ni Bado Jack at talagang kitang-kita na umaagos ito ng malubha. Marami ang natanggap na kritisismo dito ni Weeks mga trops dahil hindi hininto ang laban sa kabila ng malubhang kalagayan ni Bado Jack at pambubugbog na inabot nito. Si Tony Weeks din mga trops ang nag-referee sa laban noon ni WBA Super Middleweight Mandatory Challenger na si David Morrell Jr. at Aidos Yerbosinoli na nagresulta sa knockout sa round 12 in favor of David Morrell Jr. Matatandaan na pagtapos ng laban ay naospital si Aidos at kinailangang operahan at tanggalin ang nakitang dugo sa utak nito. Marami rin natanggap na kritisismo si Weeks sa hindi paghinto agad bago ang round 12 kahit kitang-kita naman na nadomina na ni Morrell ang buong laban. Marami ang nagsasabi na magretiro na lang si Tony Weeks dahil hindi na maganda ang mga tawag at desisyon nito sa pagre-referee. Ngunit tandaan po natin na kapakanan pa rin ng mga fighter sa ibabaw ng ring ang pinaka-importante at kailangang bigyan ng focus ng isang referee. Sa tingin nyo mga trops, sapat ba na dahilan ang meron si Weeks para ihinto ang laban nila Ortiz at Lawson? O talagang kabado at takot na ito dahil sa history ng mga malulubhang kaganapan habang siya ang nagre-referee? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.